Hello. Alam niyo, masaya ako na natanggap ako sa subcon. Pero parang masaya ako na hindi. Alam niyo guys, pag mag-apply kayo ng subcon, dati kasi sa medicine at iba naman na, ibang klase siya ng subcon. Kasi yung mga gamit is sa kumpanya talaga siya. So sa akin, kung tumatanggap ako ng mga buildings, pero sa kanila lahat ng gamit. Wala na akong ipoprovide. Yung sa akin lang is, syempre, sa taxes sa akin lahat yan. So, yun lang. So, wala silang pakialam sa akin. Kumbaga, subcon nila ako. So, parang ganun lang yun. Ngayon naman, sa napasukan ko is subcon, is ako talaga yung magpo-provide. Advantage sa akin kasi yung mga ginagamit ko ngayon is, di ba sa cleaning company din ako. So, yung mga gagamitin ko, like vacuum, mga chemicals na gagamitin sa paglinis, lahat sa akin yan. So, advantage sa akin kasi hindi na ako mag-provide ng vacuum. May vacuum sa company, kukunin mo lang. Gagamitin ko lang, hindi nila alam na pinipirahan ko yung gamit nila. So, ganun. So, ako na nagpo-provide. Tapos, alam mo ba yung masyadong kasi nakukumpara ko sa mga dating na-applyan ko. Bayo, resume lang naman yung kailangan, din interview. Tapos pagpasok ka na dun, magtrabaho ka na, yung ibibigay mo lang is yung, sa akin is proof of residency, yung permanent card ko na photocopy lang. Tapos SIA number para sa mga taxes. And then, yung void check is para doon ipasok yung sahod ko. Yun lang yung pinapasa ko sa lahat ng natrabahoan ko. Simple lang. Kumpara mo sa Pilipinas, di ba? Pag magtrabaho ka, napakaraming requirements, di ba? Resume, barangay clearance, lahat ng mga clearances, nakakapera yung government natin, pero ang daming mga kurakot, di ba? Ang dami from purok, barangay, municipal, ano pa ba yan, mga NBI, mga police pa. There's a lot of clearances. Kaya, yun yung pagkakaiba. And then, sa ngayon naman, kinukumpara ko lang sa Pilipinas. Sa ngayon kasi sa na-applyan ko, ang dami ding hiningi sa akin. Kasi, certificate of training sa chemicals, kasi I'm using chemicals sa mga gamit ko. And then, ladder certification. So, bibilhin ko yung dalawang yun sa online. So, kailangan ko yun. And then, background check ako. So, sa police, sila na nagbayad, pero i-deduct lang daw sa akin yun. So, may background check. Tapos, yung mga reference ko, tinawagan talaga si Ate Brenda at saka si Course with regards sa akin. Yung mga kaibigan ko naman yun, safe ako sa kanila. So, binubulatik-bulatik yung company ko na para mapasok lang talaga ako. And then, yung napaisip lang ako ngayon, kasi first entry ko sa kanila, may full-time job kasi ako. Hindi ko naman iiwan muna itong full-time job ko kasi pag-aaralan ko muna yung paano yung sa kanila. Paano yung pagiging subcon ko sa kanila, kung kikita ba talaga ako. So, nag-start muna ako. Yung availability ko na binigay sa kanila is Saturday, Sunday, and then from 6 p.m. onwards. Pero pag wala silang maibigay, syempre babalik din ako sa delivery. Kasi sayang din naman yung oras ko, wala akong gagawin, di ba? Kaya nga ako nag-subcon para mabigyan ako ng maraming schedule. Pero nagdidepende naman, bago pa naman ako. Hindi mo na ako magdidimal kasi hindi pa nila alam paano ako maglinis, di ba? Yung sa akin lang kasi is napaisip ako kasi magkukuha ako ng insurance, liability insurance. Pero sabi ko, after 3 months na ako kukuha. Kasi obserbahan ko, yung insurance liability up to 2 million yung costing nun eh. So, baka naman, yung kinikita ko sa insurance lang mapunta. Kaya, kung obserbahan ko siya, kung 3 months after, kung malaki yung kinikita ko, then yung insurance 300 lang, okay lang. Pero pag malaki yung insurance na yan, tapos hindi ganun kalaki yung kinikita ko, kasi part-time lang ako sa kanila, syempre, maghahanap na naman ako ng bago. So, lahat naman siguro tayo, nag-o-observe lang talaga sa mga trabaho anong meron tayo. So, yun lang yung sa akin na napaisip lang ako ng daming hihingi, masyadong arte na company ito. Akala mo matagal na, 5 years pa.
Hindi. Yung sa akin lang naman is, dun lang sa liability ng insurance kasi kukuha ko. And then, syempre, ikukumpara ko yung kita ko versus yung insurance na sinasabi nila. Tapos magta-tax pa ako sa government yan. Kasi ako magpa-process sa tax ko at the end of the year, di ba? Kaya yun, napapaisip lang ako na advantage talaga sa kahit anong company. Actually, hindi lang naman sila naghahanap ng subcon. Marami naman dito pwede kong applyan. Pero sila yung naunang na-applyan. No? Alam nyo, mas advantage sa amin na nasa cleaning industry ka kasi like me, madadala ko yung mga cleaning tools ko, materials ko. Pero pag mag-subcon ka, na ikaw yung bibili ng lahat, kailangan mo ng thousands. Kasi yung vacuum mo, yung mga maps mo, mga chemicals, lahat. So, mag-ano ka talaga, mag-invest ka kung gusto mo mag-subcon. Pero, yun lang yung advantage sa akin kasi nasa cleaning industry kasi ako. Kaya, magagamit ko yung vacuum namin, mauwi ko yan. So, yan lang guys. So, yun yung mga requirements ko ngayon na hindi naman ganun kalaki. Yung certification lang naman, tapos mag-insurance ako, tapos tinawagan yung mga reference ko, at saka background check ako. Sa police lang naman yun eh. Konti lang din. Kung kumpara natin sa Pilipinas na sangkatutak yung mga dami-dami ng mga pangangailangan. Tapos at the end of the year, yun lang, sa mga kurakot na official lang napupunta. Okay lang sana kung walang kurakot. Kaya guys, yun yung pagkakaiba. Dati nga sa Tim Hortons ako, yung requirements is void check. Kung saan pinapasok yung sahod ko. SIN para sa taxes mo. At saka SIN, yung number lang naman eh. Yun lang. Tapos dito sa cleaning ko na full time, resume lang. Resume lang din, ganun lang din yung void check. Kasi yung void check talaga, yun yung ginagamit para sa ano. At saka SIN number, yun lang. Tapos ito naman sa ano ko, di ba, nabanggit ko na, medyo marami siya konti. Pero mas marami talaga sa Pilipinas. Champion talaga ang Pilipinas pag requirements yung pangangailangan ng isang aplikante. Katrabaho yung pamangkin ko sa Jollibee, ang dami sangkatutak yung requirements. Ako dati nung nagtrabaho ko, sangkatutak din yung requirements. Kumbaga, kailangan mo mag-invest para sa requirements. And then pag nagtrabaho ka na, saka ka pa, magtatrabaho ka pa ng ilang buwan para makabayad dun sa mga requirements na inutang mo. So yun lang guys, kinukwento ko lang sa inyo yung pagkakaiba ng requirements ng Pilipinas sa requirements dito. Kasi sinishare ko lang din naman yung mga experiences ko. Para pag talagang gusto nyo makapunta dito, ito yung buhay namin dito. At least magka-idea kayo sa buhay ng mga OFW sa bansang Canada. So until next time, paalam!